What's up mga kabudingting? Gawa ulit tayong tutorial. Mga basic lang. Para sa mga viewers and subscribers natin na mga na nagdi-DIY lang sa bahay nila pag may problema yung computer or para lang ma-check nyo kung ano yung problema ng desktop nyo or laptop nyo, yung motherboard. So ngayon tuturo ako sa inyo ng basic kung paano natin makukuha yung sukat or yung paano natin malalaman kung sira or shorted na yung capacitor natin. So ngayon ang ituturo ko is capacitor lang. So para ma-familiarize lang tayo paano natin iti-test yung capacitor. So kailangan natin ng syempre ng tester. So digital tester kailangan natin 'to. So ang kung paano natin siya iti-test, so kailangan nandito tayo sa ohms mode. So ito ay ohms mode o resistance. Tapos pwede rin tayo pumunta ng pag nakita nyo yung gantong sign, yan, ewan ko kung nakikita nyo, yan, yung parang may sounds. Ibig sabihin po niyan ay beep. Kumbaga may sounds po yan pag nag-test. Yan, pag pinagdikit natin yung test probe natin, yung magkabila, tutunog yan. So ibig sabihin, pagka ganyan ang tunog, shorted yan. So yun, nakikita nyo po, 0, 0. Lahat 0, shorted yan. So, tapos pag meron naman tayo nakikitang ganito, yan yung parang, ewan ko kung anong sign nito, yan, para makita nyo po. Ang tawag po dyan is diode. Diode mode. So dito, matitest din natin kung may problema na itong mga capacitor na natin na nasa paligid. So dito makikita mo kung ano yung sukat, kung short ba siya or hindi. So ganun. So magsimula tayo dito sa dito sa tantalum capacitor. So ito, sukatin natin yung yung value niya. Hindi nakikita. Ayan. Kita ba? Hindi pa rin. Isin ko lang yung camera natin, ha. Hindi kita. So yan, din na lang. Yan. So mag-start tayo sa diode mode muna tayo. So para makita natin kung nasa ano tayo, press mo lang to kung kaparehas kayo ng ng tester ko. So usually makikita niyo yung mga sign diyan, ito. Meron siyang ohms modes, diode, resistance, tapos beep. Ito yung may tunog, may sounds. So yan. Ito yung ohms mode niya. So yan. Lipat mo lang. Magiging sounds na siya, yung beep. Magiging diode mode. Then ito yung yung sa pag-test din ng paano kukunin yung yung value kung microfarad ba siya or nanofarad. Then ito yung sa resistance natin. Sa resistance sa ohms mode. So yun, gawin natin. Usually ang madalas kong ginagamit ko lang dito is itong may sounds, yung beep, tapos diode mode, then ohms mode. Yan ang ginagamit ko. Yung tatlong yan. Yan yung usual na ginagamit ko. So para malaman natin kung shorted tong capacitor, check natin yung magkabilang side niya. Unahin muna natin sa beep mode. Yan, pag pinagdikit mo yan, shorted yan. So sa beep mode yan, ha.
Sa diode mode, pag pinagdikit mo yan, shorted din siya, 0, 0. So, di ba? So, dito rin sa resistance mode or sa ohms mode, 0, 0. So, ibig sabihin niya, pag pinagdikit mo yan, shorted. So, dito sa capacitor, pag pinagdikit mo yung dalawa na yan, malalaman natin kung shorted or hindi. So, pansin nyo, hindi siya tumutunog, di ba? Zoom natin para makita nyo. Ito natin yan. So, ito sa sounds tayo, sa beep. Dapat, pag pinagdikit mo yung dalawa, kung yan shorted, tutunog. So, hindi siya tumutunog, di ba? Okay. So, isa pa. Ito pang capacitor na to. Check natin. Pag tumunog siya, ibig sabihin shorted. Pero dapat long Yan yung ganyan, yung mahaba. Tapos makikita nyo sa tester nyo, dito, dapat 0, 0 lahat yan. 0, 0. So, dito, tingnan natin kung tutunog siya. So, hindi siya tumunog, di ba? So, para malaman natin kung pwede mong baliktarin. Yan. So, tumutunog, di ba? Pero, bumabalik siya sa OL. So, it means hindi to shorted kasi bumalik siya sa OL eh. So, para makasiguro ka na yung tinetest mo ay shorted or hindi, kung medyo duda ka sa beep mode, yung tumutunog, lipat mo siya ng diode. Diode mode. So, dun sa diode mode, kita ba yung diode mode? Zoom natin. Yan. O, higa ko na lang. Ayan, higa. So, sa diode mode, makikita natin yung sukat niyan. Check natin. Kung kapag nag 0, 0, ibig sabihin shorted. Ano po yung nakikita natin? 1.277. So, it means itong tinetest natin, hindi siya shorted. So, pwede ka rin pag ka pa dyan, diskumpiyado ka pa, pwede kang lumipat ng ng ohms mode. So, test mo ulit. Pag nag 0, 0, shorted. So, kung OL siya, ayan. Meron siyang 14 or 11 something mega ohms. So, ibig sabihin, kung meron kang nakikitang ganyang karaming number, good yan. Good siya. So, again, balik tayo sa diode mode. Test mo lang, 1.2. Good siya. So, itong dalawang capacitor natin na to, itong tantalum capacitor na to, tantalum capacitor tawag yan is good pareho. So, lipat tayo. Dito tayo sa electrolytic capacitor. So, test natin. Lipat muna tayo sa sounds, yung may sounds. Check natin kung tutunog. So, tumutunog siya, di ba? So, ibig sabihin, nakikita mo 20.1. Yung nakikita mong 20.1, ibig sabihin nun, masyado nang mababa yung reading niya. So, almost shorted na siya. Dito sa dito sa natin. So, para makasiguro tayo, lipat naman tayong diode. Yan, diode mode, yung ganyang sign. Lipat tayo. Test natin, magkabilang side. Ayan. So, nakikita nyo, meron siyang 0.033. So, masyado nang mababa. So, sir, ano ba yung natin? Ano ba yung normal na value ng isang capacitor? Ang normal value ng isang capacitor, at least mga nasa 200. Kasi yung 100, medyo na yun eh. Para sa akin po medyo mababa na siya. Pag bumaba ka na ng 100, ayun, medyo kailangan mo na magpalit ng capacitor. So ito, tingnan natin, sukatin natin dito sa diode mode. Meron siyang 33, di ba?
Kahit magkabilang terminal mo siya i-test, parehas lang yan. Oh, 33. Kahit ilipat mo, baliktarin mo. So, kung sa diode mode, 33 siya, duda ka pa dyan, pwede kang pumunta sa sa ohms mode. Test mo ulit, magkabilang side. Nakalagay dyan ay... Teka. Shh! 186.87 kilo ohms. So, ibig sabihin pag kilo ohms, mataas yun ha. Balik rin natin sa kabilang side. Ayan. 20 ohms lang siya. Pag sa ohms mode tayo. Hi! Kaya is mo nga yung aso. So, mababa yung reading natin. So, ibig sabihin, itong capacitor na to, need na natin palitan. Kasi mababa na yung value niya. Ulitin natin. Pag tumunog siya, pag tumunog, shorted. Pag tumunog dito, dire-diretso. At makikita mo naman dito sa kung 0-0 ba yung niya eh. Oh. So, shorted siya. So, ibig sabihin, palitin na yan. Punta tayo sa diode mode. Yan o. Uy. Yan, punta tayo sa diode mode. 0-0 pa rin. Ibig sabihin, itong capacitor na yan, kailangan na natin palitan. Yung mga capacitor na yan, makikita natin yan sa motherboard ng computer natin. Motherboard ito. Ito, motherboard to ng laptop eh. Meron din sa motherboard ng ng desktop. So dito nakatest na tayo ng mga shorted at hindi, di ba? So test ulit tayo ng isa pa. So ito. Electrolytic capacitor ulit. Punta tayo sa buzzer mode. Buzzer mode pala 'yon. Yan, yung sound, buzzer mode. So nag-buzzer siya, di ba? Pero meron siyang nakukuhang value, 94.1. So, para makasiguro tayo, punta tayo ng diode mode. Tingnan natin. Diode mode tayo. Meron tayong 147. Medyo pwede pa to. Kaya lang medyo magmamalfunction na yan. Yan, mababa. So, balik rin natin. Tingnan natin kung parehas ang sukat. So, same lang, di ba? 149, 147. So, punta tayo sa resistance mode or ohms mode. Check natin yan. 94.1 ohms. So, mababa. Balik rin natin. So, same lang, 93. Buzzer mode tayo. Ang tawag po dyan, buzzer mode or beep mode or sounds, mga ganun. Yan. 94. O, parehas lang din naman siya o lumalabas. O, 94, 93. So, itong itong capacitor na to, pagka ganyan yung sukat na nakukuha natin, palitan na yan. Then, ito naman, itong capacitor na to, check din natin. Buzzer mode tayo. Yan. Check natin magkabilang terminal. So, wala tayong tunog na nakuha, di ba? Pero yung nakikita natin is 209.6 ohms. So, punta tayo sa diode mode. Click mo lang, yan. So, meron siyang 291. 94. So, ibig sabihin, goods pa to. Goods pa tong capacitor natin na yan. 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 Check natin din to. Ayan o. Punta tayo sa buzzer mode. Meron tayong 0.00. Yan, hanggang sa maging 0 siya. So, ibig sabihin yan, shorted. So, punta tayo rito sa diode mode. 0-0 din, di ba? Kahit baliktarin natin yan. Pakikita ko sa inyo, babaliktarin natin ha.
Dito, 0.96. So, mababa na rin yan. Dito tayo sa buzzer mode. Uy. So, ayan. Buzzer mode. 0, balik na rin natin. Ayun. So, ibig sabihin, shorted din to. Mababa na yung reading. Ito, check natin to. Pag buzzer mode, tumunog. 32 ohms. So, punta tayo sa diode mode. 52. So, sobrang baba niya na. Ayan o. Ibig sabihin, kailangan natin palitan yan. So, mag-check naman tayo on board. Ang tawag po kasi rito, off board. Na nakalabas siya eh. Hindi siya nakadikit sa motherboard. So, mag-check tayo. Paano naman tayo magte-test ng short sa motherboard? Yung nakakabit siya. So, ganito. Check natin yung magkabilang side. So, katulad nito. Yan, ito magkabilang side. Lagay ko lang muna sa buzzer mode para mas mabilis nating maano. So, yan. Ito. Check natin yan. Yung tantalum capacitor. Pag tumunog, short. So, hindi siya tumunog, di ba? Para sigurado ka, pagbaliktarin mo ng test probe, kanina yung pula, nandun sa kabilang side, dito. Ngayon, nilipat ko naman sa kabila. So, tumutunog siya, pero OL lumalabas. Ibig sabihin nun, okay yan. Ayan. Punta tayo sa diode mode. Ayan, diode mode tayo, diode mode. Natin ang kalang. Ayan, diode mode tayo. So, check natin. Meron tayong 0.4. So, ibig sabihin, good yan. Dito naman. So, check natin. Meron tayong 0.044. So, mababa yung reading. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na na yung nakita natin na 0.044, short na siya. Para makasiguro ka kung shorted to, kailangan mong tanggalin yan. So, kailangan natin tanggalin to. Kailangan natin tanggalin sa board. So, para masiguro natin kung shorted siya, tanggalin natin siya sa board. So, yan, di ba? 0.044. So, ang baba ng reading, di ba? Kahit baliktarin natin yan, babaliktarin natin. 0.056. Mababa pa rin, di ba? So, para makasiguro tayo na shorted or hindi shorted to, kasi kapag ang component malapit or pyesa malapit sa CPU or sa GPU, meron ang lalabas na sukat natin dyan is mababa. So, ito, para masiguro natin na hindi shorted to, tanggalin natin. Kailangan natin iangat sa motherboard. So, pagdating sa ganyan, kailangan nyo ng hot air para matanggal nyo yan. So, since meron naman tayong hot air, tatanggalin na natin. Or kung wala kayong hot air, kahit ano lang, yung tawag nito, soldering iron lang. Soldering machine. Pero para mabilis tayo, tanggalin natin yan. So, tanggalin natin tong pyesa na yan. Para lang makuha natin yung tamang sukat.
Kasi pag nakakabit sa motherboard yan, mapipeki tayo eh. Pwedeng shorted talaga siya. Pero pwedeng hindi. Mababa lang yung nakukuha nating reading. Kaya tawag ko ng mami mo. Kaya Po. tawag ko ni mami mo. Yan na. So natanggal na natin to. Yan. Kunin natin yung sukat niya. Yung value. Tingnan natin. Kanina 0.44, di ba? So tanggalin natin dito sa motherboard. Yan. Diyan natin ilagay. Kanina 0.44. So ngayon gagawin natin test natin yung magkabilang side. So hindi ko na muna papakita sa inyo to, pero i-zoom natin para makita nyo yung paano natin tinetest. Yan, di ba? So dapat kunin mo yung magkabilang side na to, sukatin mo. So yan. Ganun lang. So pwede rin sa kabila, magkabila. Pwede mo para lang masiguro mo. Baliktaran, okay lang. So ngayon, kukunin natin yung i-unzoom ko na. Yan, kukunin natin yung sukat niya. Yung value. Yan. So pag nag-diode, kasi diode mode to eh. Diode mode. So check natin. Kanina 0.44, di ba? So ngayon sukatin natin. Meron na tayong nakukuhang OL. So pag OL, okay lang yan. Ibig sabihin na may read, yun. So yan. 0.8 ang nakukuha natin. 0.864. So ibig sabihin, mataas yung reading natin. So check natin. Sa kasi tumutunog to eh. Buzzer mode tayo. Yan, buzzer mode. Tingnan natin pag tumunog. Oh, 'di ba? Hindi siya tumutunog. So ibig sabihin yan, hindi siya shorted, kasi pag shorted ganyan tunog. Kahit baliktarin natin, tumutunog siya pero ayun may lumalabas na OL. Nagre-read pa rin. So ibig sabihin pag OL okay yan. Ayan, diode mode natin. Ayan meron tayong OL. Resistance mode tayo sa sa ohms mode. Ayan, OL. So ibig sabihin yan, good yan. Kasi pagka hindi good yan, dapat lalabas dyan 0, 0. Yan Meron siyang 26 o 31, 33 kilo ohms. So ibig sabihin good tong capacitor na to. Yung tinanggal natin. So yun, ganun lang ang pagte-test ng ng capacitor, mga kabutingting. Nagbigay lang tayo ng konting kumbaga basic tutorial lang to sa mga technician na talaga. Basic lang yan sa kanila. So kailangan nyo lang multi-tester or digital tester. Sa akin mas gusto kong gamitin to kaysa dun sa sa analog eh. So kasi dito nakikita mo na kaagad eh. So pag shorted ang natin, tinetest natin magkabilang side, ganyan ang tunog, tapos 0, 0. Or para sigurado ka, click mo yung diode mode, press mo lang yan, pagdikitin mo, shorted, 0, 0. So merong lumalabas na shorted na kagaya ng nakita mo yung 0.044. Ibig sabihin nun partially shorted na yon. Malapit na siyang mag-short. So kailangan mo na rin yung palitan. So ganun lang mga kabutingting. Gusto ko lang pong magturo sa inyo ng kahit paano basic. Para halimbawa, diyan sa bahay niyo meron kayong mga computer na may minor problem. At least makikita nyo na. Tapos meron kayong tester sa bahay.
May ganyan kayo. So ito yung diode mode. Yan, pag pinress natin, lipat natin. Yan, ito yung nanofarad. Ito naman yung ohms mode. Tapos ito yung buzzer mode. Ito yung may sounds, yung pag pinagdikit ko, tumutunog. So, para lang i-off mo. Tapos pag kukuha ka ng sukat ng ititest mo, halimbawa ito, kailangan mo makuha yung value niya. Punta ka lang dito sa diode mode. Pero naka ohms mode yan yung diode na yun, yun. Ohms pala, ohms. Yung nakaganon, yung parang mukhang headset. So ohms yung tawag diyan. So para makakuha ka naman ng voltahe, ng voltage, so punta ka lang dito. Yan, naka DC mode siya. So paano mo naman makukuha yung voltage? Para malaman mo kung ilan yung voltage. Tuturo ko na rin sa inyo paano mag-test ng tawag ito, ng charger natin. Yan. Tuturo ko na rin sa inyo. Sama ko na rin dito. Kukunin ko lang ito yung charger natin. So dito sa charger natin, meron tayong ito, kung hindi nyo po nakikita, pero sabihin ko na lang, meron tayong 19.5 volts. So dapat yung output ng charger natin, meron tayong makukuhang 19.5 volts. So i-charge natin to. I-charge natin yung charger. So yan, dapat meron tayong makukuhang 19.5 volts dito, or 19 point something. So para makuha mo yung voltahe, punta ka lang dito. Huwag po kayong matakot dito kasi wala naman po itong kuryente. So punta ka lang dito sa sign na to, yung parang victory. Ito, millivolts yan. So dito ka lang pupunta. Ayan, so makikita mo DC. Ay, maka-zoom Ayan. May makikita ka dyan na DC. Ayan, DC. Direct current. So, para makuha natin yan, hanggang natin. Yan. Kita ba? Ayan, dyan na lang. Ayan. So, para makuha natin yung sukat nito, ng charger natin, kung ang charger natin sira na, dapat wala kang makukuhang voltage dito. So, ang gagawin mo, yung test probe mo, dito mo ilalagay sa kabila, yan. Kahit hawakan mo po yan, wala po yung kuryente. Tapos ito naman, yung red, lagay mo sa loob, tapos tingnan mo rito, kung ilan lalabas. Yan. So, meron tayong nakikitang 19.6T2. So, ibig sabihin, good yung charger natin. So, madali lang siyang malaman kung good yung charger natin or hindi. Saksak mo si charger, kuha ka ng multi-tester or digital tester, saksak mo lang to dito, itong test probe na itim na to, lagay mo lang siya dito. Yan, to sa pinaka stainless, yan, kahit ganyan, kahit ganito, lagay mo lang siya dyan. Tapos ito, ipasok mo sa loob, di ba 0 siya, pasok mo lang sa loob, makikita mo pag nag 19 yan, ibig sabihin tama yung nakalagay dun sa charger, di ba? 19.5. Yan naman 19.6. Okay lang 'yon. Pero pag mababa sa 19.5 or 19.6, let's say nakakuha ka mga 8, 10, 11, ganyan something, mababa yung voltage ng charger mo, ibig sabihin sira na charger natin. So yun lang mga kabutingting, at least kahit papaano meron tayong naituro sa inyo, mga basic lang, paano tayo magte-test ng pyesa natin. So dito, marami pa rito mga kabutingting.
Ayan, marami pa dyan, marami pa tayong pwedeng i-test dyan. Kasi yung mga tinest natin, puro mga capacitor lang yan. So, yan. So, minsan dito, may mga capacitor na mga maliliit, ang tawag dito, SMD capacitor. So, naka-ohms mode. Pag buzzer mode tayo, shorted, ganun ang tunog. So, ibig sabihin, shorted, meron tayong 2.3. Pero hindi ibig sabihin na pag tumutunog yan, shorted na yan. Kasi nakakapit pa siya sa motherboard eh. Tanggalin mo para malaman mo kung short o hindi. Diode mode. O yan, 0.003. So, ganun din sa iba. So, kahit mag-test tayo ng ibang capacitor. Ito, good oh. OL. So, baliktarin mo. OL pa rin. So, ito shorted, di ba? Baliktarin mo. Shorted pa rin. So, ibig sabihin, shorted to. Pag nakakapit sa motherboard. Pero para sigurado ka, tanggalin mo. Tapos, kagaya ng ginawa natin dito, di ba? Nakakapit siya sa motherboard. Tinanggal natin. Pag nasa motherboard siya, shorted. Partially shorted. Pero nung tinanggal natin, hindi siya shorted. So, ganun din dito sa mga tantalum, SMD capacitor. So, kung shorted siya nakikita mo, kahit baliktarin mo, shorted pa rin. Para sigurado ka, tanggalin mo siya. Doon mo malalaman kung shorted yung pyesa o hindi. So, ayun lang mga kabuting team. I hope marami tayong naituro sa inyo. Paano tayo magte-test ng mga components sa motherboard ng laptop natin or motherboard ng desktop. So, parehas lang naman ang sukat nun sa desktop and laptop motherboard. So, yun. Marami pa tayong gagawin. Marami pa akong gagawing tutorial. Siguro pagka medyo maluwag ako, gagawa pa tayo ng tutorial. So, sa ngayon kasi medyo nagpapahinga lang ako. Naisip ko lang na maggawa tayo ng tutorial. At least kahit pa paano, nakakatulong po tayo sa mga subscribers natin tsaka yung mga nanonood kung paano magte-test ng pyesa nila. So marami pa yan mga kabutingting. Meron pang resistor yan, meron pa yang may diode pa yan dito sa motherboard. Ano pa? So meron pang inductor. Marami pa tayong i-test. So, sa ngayon, yan lang muna ang maibibigay ko sa inyo. Paano mag-test ng capacitor. So, maraming salamat mga butingting. Have a nice day. God bless po and bye-bye.